Hindi pa nakakadalawang linggo ang kasalukuyang buwan ng Oktubre pero tatlong malalakas na pagyanig na ang tumama sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakahuli ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental kung saan tatlo na ang napaulat na nasawi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikitang nagpanik ang mga estudyanteng ito sa Mapua School sa Davao City habang umuuga ang paligid. Ang mag-anak na ito naman sa Davao City, napakapit na lang sa pinto habang umuuga ang paligid. Kitang-kita rin ng maalog ang mga truck ng bumbero na ito sa Panabo City. Napatakbo naman ang mga bata sa labas ng isang tindahan ng lumindol. Habang sa Mati City, isang babae ang nadaganan ng bumigay na pader matapos tumama ang lindol. Ang dahilan, ang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental mag-aalas 10 ng umaga. Sinundan pa ito ng isang malakas na aftershock na umabot sa magnitude 5.8. Ayon sa PVOX, ang epicenter ng lindol ay nasa dagat at may lalim na 20 kilometers. Kaya naglabas ng tsunami warning sa mga baybaying lugar ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Leyte. Urging people in the coastal communities of the following provinces to immediately evacuate to higher grounds or move further inland. Sa tala ng PVOX, naramdaman ang Intensity 5 sa Davao de Oro, Davao City, Tagum City at mga karating na probinsya. Ilang mga gusali ang nasira. May mga bitak ng lumitaw sa mga kalsada sa mga apektadong lugar. Sa kabila ng magkakasunod na malalakas na lindol sa Cebu, La Union at Davao, nilinaw ng PVOX na hindi ito magkakaugnay. Ang gumalaw daw kanina ay ang Philippine Trench, isang mahabang fault system na umaabot mula Bicol hanggang Mindanao. Magkakaiba pong fault systems na yung gumalaw, yung sa Cebu, it's the Bogo Bay Fault. Kahapon naman, it's the Philippine Fault. And ngayon, it's the Philippine Trench. So hindi po sila konektado. Ayon sa PVOX, nagkataon lamang ang sunod-sunod na malalakas na lindol sa bansa. Isang normal na tectonic activity dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Pero iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin ang abiso nila sa publiko. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, yung napaulat na nasawi, ano raw ang mga dahilan kung bakit nasawi ang mga ito? Unfortunate, Pops J, meron ng tatlo na natali na nasawi dahil nga sa lindol. Yung isa dito, Pops J, according sa LGU, nabagsakan ng pader ng kanilang bahay doon sa pagyanig, Pops J. So talagang maramdaman talaga, medyo malakas talaga. At marami actually video online na talagang nagbabagsakan yung ilang mga pader. Struktura. Tama ka dyan, Pops J. Yung dalawa naman, Pops J, chinecheck nila kung heart attack. Okay. Yung isa dun sa kanilang tinitignan dahil yun nga daw, medyo may sakit na rin sa puso itong dalawang to. And unfortunately, talagang doon pa tumama nung malakas na pagyanig, Pops J. Ivan, nag-issue ng tsunami warning ang ating pamahalaan, yung mga authorities dyan. At kansilado na ba ito? Ongoing pa yung warning na yan? Tama ka dyan, Pops J. Kaninang umaga kasi nag-release ng tsunami warning around 11 a.m. Pero kaninang 1:45 p.m., in-announce na cancel na ito. Dahil ang merong palugit kasi ang PVOX sa tsunami warnings, dapat yung sa specific time, parang kanina is 11 p.m. yung end dapat. 2 hours after nung kanilang announcement, tas walang dumating, maka-cancel na, Pops J. Yung kanilang tsunami so wala warning. ng tsunami warning, ano? Tama ka dyan, Pops J. Okay. Ivan, hanggang intensity 5 yung naitala sa ilang lugar. Anong paliwanag ng PVOX kapag ganyan na kalakas ang intensity? Pops J, unahin natin, Pops J, magkaiba yung intensity sa magnitude. Okay. Magkaiba yung difference. Yung magnitude, Pops J, ito yung energy nung lindol. Yan yung 7.4 dito sa Davao Oriental. Tama ka dyan, Pops J. Yung intensity 5 na tinatawag. Itong intensity 5 na tinatawag, Pops J, malakas ba yun? Malakas actually, Pops J. Ito yung parang sinasabi nila, may hirapan ng tumayo. Yung isang tao, may hirapan na maglakad. Malakas na yung pag-uga, di ba? Yan, tama ka dyan, Pops J. Intensity kasi, sa PVOX, meron sila nung parang machine. Meron silang machine, Pops J, na parang sinisimulate yung paggalaw ng lupa. Ito yung intensity 1, intensity 2. Yung 5, malakas na yun. Malakas yun, Pops J. Hindi ka na makakatayo. May hirapan na, Pops J, tumayo at maglakad, Pops J. Okay, Ivan, sa Davao ang epicenter ng lindol pero hanggang Bicol naramdaman, particular sa Sorsogon, may naitalang intensity. Anong paliwanag dyan ng PVOX? Pops G, ang sabi ng PVOX,
ang gumalaw daw kasi is ang Philippine Trench. Oo. No? Ang Philippine Trench, according sa kanila, is mahaba talaga. Okay. No? Yung start ng trench is from Bicol hanggang part ng Mindanao. So konektado. Konektado, Pops J. Okay, oo. Medyo mahaba talaga yung trench na yon. So, pag gumalaw yun, Pops J, talagang makikita nila kahit papano may galaw rin. Malayo yun, ha? Malayo, Pops J. Kaya actually hanggang Bicol, parts ng Bicol, talagang naramdaman. No? Pops J, may mga nakuha tayong mga videos na naramdamin din ng mga residente doon yung pag-alog ng lupa, Pops J. Okay, pero Ivan, ang paglilinaw ng PHIVOLCS, walang kaugnayan itong tatlong lindol sa Cebu, La Union, kamakailan, at itong Davao, no? Ano ang paliwanag dyan ng PHIVOLCS? Actually, Papi, tatlong magkakaibang ano daw kasi ito trenches. No? Yung kanina Hindi umaga, nangyari yung Davao Oriental kasi nangyari yung sa La Union. Tama ka at dyan, Papi. ganun din sa Cebu at La Union. Hindi sila related. Hindi sila connected, Papi. Yun yung kinlaro kanina ng PHIVOLCS. No? Ang kanina, yung Philippine Trench, yung gumalaw. So, ito yung nasa bandang northern part ng Philippines. Ang gumalaw naman sa may La Union kahapon, Papi, is yung Philippine Fault. Okay. No? So, malayo yan doon sa dalawang yon. Yung sa Cebu naman, Papi, ito yung kakadiscover lang actually. No? Ito yung Bugo Bay Fault. No? Medyo malayo daw talaga yung connection. Sabi ng PHIVOLCS, Papi, actually, nasa everyday, nasa at least 30 na earthquakes yung kanilang naitatala nung kanilang masino, yung karamihan lang daw talaga dito hindi natin nararamdaman dahil medyo mahina lang daw talaga, Paps. Okay, Van, anong utos ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil nga dito sa pinakahuling lindol na naramdaman dyan sa Davao Oriental? Actually, Paps, pina-roll out kagad ng presidential office yung mga kailangan i-roll out, no? Dahil nangyari na nga, no? Meron nang nangyari. Praktisado na sila. By this time, alam na nila ang gagawin. Tama ka dyan, Paps. May mga naging events na kasi before, no? So alam na nila kung ano yung kailangan i-roll out, ano yung pwedeng i-check. Dahil currently, Paps, sa LGU ng Samati, no, Paps, inaayos na yung mga evacuation centers dahil yun talaga yung tatakbuhan nung mga residenteng apektado nga nung bundok, ng lindol. Dahil itong Mati kasi, Paps, ito talaga yung isa dun sa naapektuhan ngayong araw nung 7.4 na magnitude na lindol ngayon, Paps. Gaya nung naging karanasan natin dito sa Bogo, yung papunta sa Bogo, naapektuhan yung mga access, road access, patungo dun sa lugar kung saan na pinaka nakaranas ng lindol, pagyanig. Pero ito ba, may mga infrastructure ba na damage na at this early? Alam na natin kung madaling marating yung lugar na yan kung sakaling magdala ng tulong. Paps, may mga nakita tayong mga litrato na may mga bridges na nagkaroon din ng bitak. Naapektado. Naapektado rin. Plus yung mga infrastructure naman, Paps, may mga nakita tayong mga building, mga malls. Actually, kahit nga government office. May nakita akong viral na video. Bridge din yun. Yung naghintuan yung gumalaw, yung gumalaw, Paps. Parang nakita natin na to before. At naulit lang ngayon. Pero ibang part naman ng Pilipinas, Paps. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.